Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Doon po ulit tayo sa taniman ng kamote po. Tapos ay bisita po muna tayo din sa palayan, diretso na. Bali mag-isa lang po tayo ngayon. Maliban except po na dumating si Tatay Pilimon po. Kausap din natin, hindi ko sure kung dadating. Gawa ho nang minsan lang tayo, pagka tayo dumaming upahan, ayun, saka pa lang po tayo nagkakaroon ng pera din. Kaya ho minsan ay tinatanong ay pwede tayong kumuha ng maraming katulong kung marami tayong pambayad, ano po. Yan lang po ang nagiging ikot po ng buhay natin din eh. Kung mapansin nyo po na may mga kasaknong ako, yun nga, may budget tayo nun. Doon po tayo sa kabilang side, hanggang doon na po yung pagampa natin ng pagtatanim ng kamote. Tayo po yung maaga kanina din. Yan. May nagawa na po ako dito. Nagtanim ako ng kaunting kangkong. Paparamihin po natin yan. Yan po ay yung bakante na na natira din sa irrigation. Sa kupa naman natin ay aking hinarangan bago tinamnan ko ng kangkong. Yan, ganyan lang po ako magtanim ng kangkong. Yan ay kangkong sa tubig po yan ay sa palayan yan. Parang kangkong tapon lang ang tawag diyan. Hindi naman yung pinaparam na kangkong talaga. Yun, tara po. Kasama ulit natin yung ating mga alaga. Bali, ang dala po natin ngayon ay pala. At gawa ho nang tayo magpaplat. Minsan po umaambon ay pabor po naman sa atin. Gawa na yung pagtatanim natin ng kamote. Bago po natin taniman ng kamote, nagpa-plant po muna tayo. Yan. Shoutout po doon sa bisita sa atin na magkapatid. Lagi daw po nanonood sa atin. Hindi na lang nagpakuha po ng videos. Diretso bisita na tayo din eh. Kati ari, mapaparatnan po natin. Isang gandaan dito sa kabila. Buti na daanan natin yan, mapapatubigan po natin yan mamaya. Pag po pala tayo bubuinasin sa kamote, pag tayo pinagkalooban, siguro additional ulit tayo ng pagtataniman po. Itong palayan po natin ay ating gagawin pa rin kamotihan yung iba. Kasi hanggang dito na yung ating kamotihan. Yan na po layo na rin po ng sakop hanggang doon sa kubo. Yan, puro kamotihan na po. Ito po ay yung inararo natin unong nakaraan. Puro kamote na po yan. Hanggang dito po kamote na rin yan.
Dami pa. Oh. Tapos ito pa po. Medyo marami-rami pa rin pong tao ang magagamit natin. Hanggat wala po basta akong pang-upa, tsatsagayin kong suluhin iyan. Yan po naman ang kaanuhan ng kamote, kaya yan ang gusto kong alagaan. Kumbaga, hindi tulad ng palay na talagang pag magtatanim, dapat dire-diretso. Ang kamote po, pag ako ang titingin, maliit siya ng 15 days, okay lang po, upo. At kahit hindi sabay-sabay harvest ang kamote. Yan. Marami pa rin pala tayo maano dito. Ilang araw pa rin po. Siguro pag masusulo natin ito, mga 5 days pa tayo magbabaliktad po nung ano, ng plat. Oh. Ayun po pala, oh, si Chong. Buti pumasok yun, oh. Nagtatanim dun sa dulo. Pupuntahan po natin. Taikag lang din. May makakasaknong po pala tayo ngayon. Kahit isa. Pero siya na po yung magtatanim, tayo dito pa rin sa ito pa po ang ating gagawin, no? Basta po abangan na lang pag tayo na, kumbaga nasa pagkakataon natin kung tayo magdadagdag pa po ng pananim. Siguro mag extension ulit tayo pagka pinatama tayo sa ani. Oh. Siguro mag-add ulit tayo ng hanggang dito naman sa kabilang side, oh. Pauti-uti hanggang sa makuha natin yung magandang ani po ba, at yung gusto natin. Puro palay pa yan, eh. Yan, ito po yung side, oh. Mula hanggang doon sa kabila, oh, tabindaan na po yan. Magkakarugtong na po ito. Puro kamote na. Tiyo! Babasang ka ito mga ito. Magkakarugtong na po yan hanggang doon sa dulo. Mga ano ho siguro yun, 100 meters kaya ang kaduluhan nito. Basta po medyo malayo din, no? Puntahan natin si Chong, buti pala dito. Yan na po yung ating kamote. Pag po ako yung tatanungin, kamote ba o palay? Kumbaga sa gastos po, kamote walang gastos ng gasino. Gawa ho ng papaliwanag ko sa inyo. Itong kamote, yan ay inararo na natin. Kung po palay ang tinanim natin dyan, babasagin pa natin yan ng 3 ulit ng daan ng hand tractor. Ay ngayon, tinamnan na natin. Yung malilibor natin sa pang basag ng lupa para maging tubig siya, putik, ibabayad na natin kay Chong para sa tanim naman. Oh. Di ibig sabihin, no, hanggang dun pa lang sa stage na pagdurog ng lupa natin ito,
may tanim na tayo sa kamote. Pero kung palay ang ating tinanim, naroon pa lang tayo sa pagbasag ng lupa, babayad pa tayo sa tanim na ano, tapos mag-aabuno pa tayo. Ay ito hindi na, oh. Tapos na hanggang sa marating na natin yung gamas lang. Saan chok, patay na naman po ang damo, ano? Ha? Ay gara. Wala tayo, may dadalo pala ngayon, ano? Wala ay. Saka, baka mainip, hindi kaya. Saka na lang bumawi. Ako po doon, ako magpaplat na. Para pagtatanim mo ay yun. Kasya na naman siguro yung kagahapon na po. Bahala na pati ano. Mangungo ka pati uli. Oh. Hoy, lagi na lang dyan naghahamagan. Nabubunot yung iba ay. Lagi din naghahabulan, nabubunot. Kahit po yung walang lubak yung ay dun, idiretso mo na. Sundot mo na lang ang itak. Iniwan pala dun yung palay. Oh. Butit di nawala. Iniwan pala din yung pala ng mga bata. Oh. Yan, yan. Buti naman pala may tubig rin ating palayan din eh. Oh. Doon na po tayo naman mag papala.
Kaya po minsan mas maganda yung ano, kumbaga nagtatanim tayo, kabisado din po ba natin, kumbaga alam natin yung panggawa ng plat. Kasi sa akin po, kumbaga hindi rin ako maasa sa upahan ay gawa po ng kagaya ho niyan. Pag wala tayong pang upa, paano na? Kumbaga nagtanim ako, hindi ko na maalam na gawain. Ano, tama po ba? Kumbaga ako, wala ngayon akong pang upa. Yung mga iniwan nung dapat kong ipaupa, ako naman ang tatrabaho. Yun po ang kaibahan naman ng ang trabaho sa bukid. Alam po ba yung gagawin natin para sa nagdo-drawing, madaling paliwanag po. Kumbaga nag-drawing ang isang tao, hindi naman natin kaya ituloy, paano na, di mapapabayaan na. Kaya ho napakaganda nung tukoy din natin lahat ng ating ginagawa sa ating pananim. Oh. Sabi dito.